Tatlong meeting yan sa Smartmatic para masiguro na maiupo niya ang kanyang asawa sa Malacanang. Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Gentlemen, I beg to disagree sa sinabi po niya na si Marcos ang Pangulo ng Pilipinas. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. So ito mga kabanat, no, medyo yabang, parang nayabangan ako dito sa dating ni Attorney Glenn Chong sa kanilang ginawang pre-rally, no. Nagsalita sa kasi sa entablado at ang yabang, at sana kung ano, hindi ganun yung paraan ng pananalita. Ang yabang ang dating sa akin, sabi niya dito, sasampalan kitang babae ka. So ang tinutukoy niya dito siguro mga kabanat, hindi ako magkakamali, ay si First Lady Lisa Marcos ang binabanatan niya ito. Parang gusto niya kasing palabasin dito mga kabanat na itong si President Bongbong Marcos nanalo, no, via Smartmatic. So ako hindi ako sang-ayon dito dahil si President Bongbong Marcos binoto ko at naniwala ko hindi nanalo si President Bongbong Marcos hindi dahil sa Smartmatic, kundi binoto sa talaga ng taong bayan. Ang pangit lang yung panalitan ni Glad, yung nayabangan ako dito, itong tao na ito puro yabang lang yung inabot niya at wala namang napatunayan mga kabanat, no. Hindi ganito yung sitwasyon, kahit anong paninira niya. Tumakbo ka ng senador mo, hindi ka talaga mananalo. Dapat lumaban ka kasi ng hindi yung ganung paraan. Kung may nakita kang ebidensya, di ba? Ang dating kasi parang yabang Nayabangan talaga ako mga kabanat, no? Nayabangan talaga ako sa dating niya dito na ang pananalita niya. So panoorin niyo muna ito, tingnan mo, panoorin niyo. Kayo nang musga. Why? Walang sound. Wait lang. Bakit? Ay, nakamute pala. Ito. Panoorin nyo, nayabangan ako talaga. Hindi ako conforme mga ganitong tao magsalita. Ang yabang niya talaga natin. Tatlong meeting yan sa Smartmatic para masiguro na maiupo niya ang kanyang asawa sa Malacanang. Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Yun, putulin ko muna mga kabanat. No? Sa tono ng panalitan, di ba? 3 beses daw nakipag-meeting itong si First Lady Lisa Marcos sa Smartmatic para maisigurong maiupo niyang kanyang asawa. So ang tinutukoy talaga doon na itong si Madam Lisa Marcos. So kung hindi ako sangayon talaga dyan mga kabanat, no, na si President Bongbong Marcos gusto niyang palabasin na nandaya si President Bongbong Marcos Ang pangit ng ganong ugali mga kabanat, mga ganon, no. Ako di ako sang-ayon kay Attorney Glenn Chong. Sinusuportahan ko ito minsan sa laban niya, pero parang sa akin bandang huli parang hindi ako nagandahan sa kanya dahil parang siya parang lata na lang siya nga nag-iingay, no? Nag-iingay na walang silbi yung kanyang ingay, mga kabanat. Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Yeah. Para walang gulo, pabalikin na lang natin sa Hawaii. Maraming salamat. Tita Sandra, ladies and gentlemen, I beg to disagree sa sinabi po niya na si Marcos ang Pangulo ng Pilipinas. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Kung may hiya ka sa sarili mo, bumaba ka dahil minanipopula mo ang election system ng 2022. Wala kang... So yun, di ako sang-ayon dito mga kabanat, no. Kukontrahin ko ito. Una kasi binoto ko yan. Hindi ako naniwala na nanalo itong ating Pangulong President Bongbong Marcos via daya. So para sa akin, sabihin ko kapal ng mukha nitong ni Attorney Glenn Chong, no. Yagan ko sabihin kapal ng mukha. Dapat siya yung sampalin, no? Sasampalin. Dapat siya yung sampalin. Ang pangit kasi binoto ko yan Hindi ko, ako, papayag ba ako? Kayo, binoto nyo si President Bongbong Marcos. So, payag ba kayo na sabihin na yung binoto nyo ay nanalo lang via daya?
Bagamat sasabihin nyo na nabudol kayo, no? Halimbawa, no, nagsisi kayo kung binoto siya. Pero hindi ibig sabihin na nandayang ang President Bongbong Marcos. Ang pangit ng ganun, no? Ang pangit, ang yabang. Nayabangan ako dito sa birada ni Atty. Glitchong. Kahit kailan hindi talaga mananalo ito mga kaban. Kahit igus-gus niya pa yung mukha niya sa simento. Kakapasigaw. Kahit gano'n sabihin niya. Lahat, gusto niya lang, ang pangit kasi ng style niya, gusto niya sabihin lahat ng nanalo ay dinaya. No? Dinaya, dinaya. Diba? Gusto niyang palabasin na si President Bongbong daya 31 million ang bumoto. Yun ay mga alien. Yun ang gusto niyang palabasin. At dapat, sino bang nanalo dapat? Sino bang binoto nito? Si Lini Robredo? Di ba? Ang pangit. Napangitan ako. Oh. Simulan natin yung storya. Kaya No, ito mga kabanat, no. Hindi ko na patagalin ito. Medyo na buburaot kasi ako sa mga ganitong mga palabas. Kasi ito hindi nakakatulong eh, no? Una, alam natin yung laban nila, prayer rally. No, hindi naman talaga 'yan kundi ang pinaka niyan, ang pinaka-event niyan ay para proteksyonan itong si Kibuloy, mga kabanat. Nga lang, no, ang dinadamay sa prayer rally nila, dapat kontrahin nila yung bumibira kay Kibuloy, hindi yung kinokontra nilang Pangulo at gusto pa nilang palabasin na itong si President Bumors ng daya. So, hindi ako papayag dyan dahil binoto ko yan. Hindi ako papayag yung binoto ko ay ng daya. No? At gusto niyang palabasin si Lini Robredo nanalo. Oh. Kasi si Lini Robredo sumusunod sa mataas ang boto kay President Bongbong Marcos. Gusto niya sabihin, no? Dilawan itong si Glenchong. Alam mo totoong nito mga kabanat. Parang ito si Attorney Glenchong, parang parang batingaw. Maingay lang. Wala naman talagang napatunayan. 'Di ba? Hindi mo siya maintindihan kung saan ba talaga siya, no? Hindi mo siya maintindihan. Kaya kahit anong takbo ito sa pagkasenador, hindi talaga ito manalo mga kabanat, no? Hindi ito manalo. Kahit tumakbo pa yan siguro ng congressman sa lalawigan niya, hindi na talaga mananalo yan. Maganong style, no? Grabe manira sa gusto niyang palabasin, no, na nandaya ang ating pangulo. Sabihin niya lang siguro, sabihin natin, walang problema doon. Sabihin niya na ganyan-ganyan si Marcos, no? Gusto niyang, sige, mag-resign ka na Marcos. Walang problema diyan, no? Pero yung sabihin mo nandaya si President Bongbong Marcos, kayong bumoto diyan ng 31 million, palagay nyo, kayo pala, hindi pala kayo tao. Papayag ba kayo diyan? No, papayag ba kayo? Sasabihin na, kayo, hindi kayo tao pala, alien kayo, mga demonyo kayo, bumoto kayo President Bongbong Marcos. Bumoto kayo kay Marcos, kayo, mga patay kayo, hindi ka pala kayo totoo. Ganyan ang gusto niyang palabasin kasi ng daya. So, mga ganyang tao, walang kwenta. No? Ako pinapanood ko 'to si Glenchong noon nung time ni President Duterte. Sinusuportahan ko ito, may mga video ako noon sa isang channel ko na na-take down, no? Na-take down 'yon dahil nga sa ivermectin, no? Kasi dati yung parang sinusuportahan ko yung ivermectin, no? Nasama 'yon. May video ako doon na sinusuportahan ko si Attorney Glenchong, lalo na doon sa kanyang parang gusto ko rin siya maging senador, pero unti-unti kong nakikita na wala talagang kwenta itong ganitong tao. No? Ingay lang talaga, ingay lang talaga. Ako kinukontra ko ito yung mga pahayag niya na sabihin niya gusto niyang palabasin na nandaya yung Pangulo. No? No? Ang kapal ng mukha ng taong ito mga kabanat. No? Kapal. Sobrang kapal. Ako, inamin ko na binoto ko si President Bongbong Marcos. At inamin ko naman talaga na medyo mayroon akong pagkadismaya kay President Bongbong Marcos dahil yung mga pangako niya naman talaga, hindi naman talaga natupad. No? Ay sa bigas na gusto niyang 20%, no? 20 per kilo. Talagang inasahan ko naman talaga yan na hindi talaga maaabot yan. Pero at least sana sa ibang mga pangako niya like nuclear power plant, isa kasi yung mga mga plataporma niya noon. Pero hanggang ngayon wala. No? So, yan ay masyadong dago kay President. Kaya minsan sasabi ko na nakakadismaya. Pero yung sabihin mo, itong Marcos na ito, nandaya, nanalo, no? Dahil lamang sa pandadaya, isang kalukuhan niya, no? Ang ganitong style ni Attorney Glenchong, kahit sabi ko kanina, kahit magmudmud pa ito ng mukha, no? Kahit good niya pa yung mukha niya sa simento mula idsa hanggang alabang, hindi talaga mananalo ang taong ito. Kahit itaga mo sa bato mga kabanat. Baka gusto niya siya yung ipasok sa Smartmatic. Diba?
Gusto niya palabasin kasi natalo si President Marcos. Gusto niya palabasin kasi si President Mandaya at sinong gusto niyang, gaya na sinabi ko, sinong gusto niyang manalo? Si Leni Robredo? Ay, dilawan ka pala eh. Pag ganun. Klarong-klaro, dilawan ka. No? Napakalaking dilawan mo pala, no? Ang lakas pa magsalita. No? Ayong sinasabi niya, medyo ano yun eh, opinion eh, offended. Kumbaga, nakakasakit yung sinabi niya, lalo sinabihan niya si Miss Arnita Marcos na wala akong galang sa iyo, sasampalin kita, di ba? So, anong pananalita yun? First lady yun. Di ba? Try mo yan sa ibang bansa, no? Try mo sabihan sa ibang bansa yung first lady kung may kalalagyan ka. Di ba? Mas swerte mo lang kaya may free speech tayo dito na sobra-sobrang ano talaga. Di ba? So, pre-rally yan. Ang pinaka-layunin kasi mga kabanat, ginagamit lang naman talaga nitong itong mga taong ito, yung pre-rally na yan eh. Di ba? Na pumunta diyan si pero ang layunin talaga yan ay proteksyonan itong si Kibuloy, no? 'Di ba? Proteksyonan si Kibuloy, ginagamit nila ang pangalan ni Sara Duterte kunwari, no? Na Duterte kaya may bira kasi ngayon yung mga ito naman yung mga congressman, no? Nagagalit. Bakit daw pumunta si Sara Duterte diyan sa event niya, yung prayer rally niyan, no? Na kabilang daw siya sa government na ito. So, bakit? Itong yung mga kabakayan black, no? Kabilang din naman sa gobyerno na ito. Bakit hindi nyo kino-question na sumasali dyan sa mga rally na yan na sila mismo yung pasimuno nagsasalita kontrahin yung gobyerno? Di ba? Bakit wala kayong imik? So, ito si Inday Sara nagsalita, kinokontra nyo. Dapat, sa akin lang, medyo may sa akin, ang punto ko dyan, umasan na lang ni Inday Sara Duterte sumali dyan sa mga ganyan. Hindi na siya magsalita dyan dahil nga masisira lang yung pangalan niya dyan eh. Sinasakyan kasi ang nakikinabang dito talaga mga kabanat sa mga ganitong event ay itong mga dilawan talaga. Laban ng bayan pero ang layunin talaga kibuloy, proteksyonan. No? No? Hindi yung mga strategy nila mga kabanat, sabi nila magkaroon daw ng 2.2 martial law. Kalukuhan yan. Hindi ako naniwala yan mga kabanat. Hindi ako naniwala. Sabi nila yung sinasabi pa nila na gusto ni President Marcos tumaas sa tumagal sa sa posisyon itong si Marcos. Gusto nilang hindi mababa sa pwesto. Kalukuhan yan. Hindi ako maniwala diyan. Gimmick lang nila yan para sirain itong administrasyon na ito, para ipin down, para itong mga na ito. Halimbawa, ang makinabang diyan yung mga dilawan eh. Nagpapagamit kasi itong mga ito. Hindi nila kasi, mahina kasi sumakay sila eh. Mahina kasi yung utak eh. Hindi nila alam na ginagamit na sila ng mga dilawan para in the future, no? Dilawan naman ang upo. Pinagsasabong lang ito eh. Parang sasabi ko to, parang mga ing-ing din eh, no? Mga ing-ing din, nagpapagamit din eh. Sa palagay nyo, sa panahon ngayon, masyadong high-tech na, no? Isang galaw lang ng presidente, alam talaga ng buong mundo, alam ng buong bansa. Sa palagay mo, papayag ang buong bansa na ganyan ang gagawin ni President Marcos? Palagay nyo, kahit isa katakot-takot, kahit ipasa niya pa lahat yan, palagay mo, hindi aalma yung taong bayan na palawigin niya ang ano niya? No? Ano yan? Hindi, palagay ko, hindi naman tanga yung si President Marcos, payagan niyang ganun eh. Hindi naman siguro tanga atong ating Pangulo, no? Bagamat sasabi ko sa iyo, may nadismaya talaga ako kay Pangulo. Minsan nasasabi ko, nabudol. Talagang maniniwala ako diyan. Maraming nabudol kasi sa pangako ni President Marcos. Pero yung sabihin mo, nandaya ang Pangulong Marcos, no? Kalukuhan yan, glinchong, no? Kalukuhan yan yung ano mo. So yun nga, no? Ay nako. Nakakalungkot lang talaga dito sa mga ibang mga sumasakay. Kaya sinasabi ko, ito si Glinchong, kahit good pa to yung mukha niya, hindi talaga ito mananalo, no? Mas may potential pa si Harry Roque. Naniwala ako kumpara kay Glinchong na ito. Na wala talaga itong kakwenta-kwenta nga tao. Jesus Mariusep. Puro daya, no? Puro daya, smartmatic, mandadaya. Wala nang bukang bibig. No? Puro daya. Marcos ng daya. Si Lini dinaya. Parang ganun. Di ba? Gusto niya. Dapat si Lini ang nanalo, hindi si Marcos. Parang gustong labasin itong King Koy na ito eh, no? King Koy na ito eh. Parang, ayun. Tuloy ay, nako talaga itong mga taong ito, mga kabanat. Yun nga, no?
Palagay niya kasi, no, ito man ang mga taong ito nagpapagamit, no? Nagpapagamit niya ang talaga, yun, napagamit, no? Ginagamit ang proteksyonan si President Duterte. Oh, restore law, orders. Oh, ano ba yan? Di ba? Ito namang si Kibuloy kasi, no? Maano yung babunga nga eh. Minsan nakakaano din eh. Oh. Ako ang ari ng kaluluwa nyo. So imagine mo, ang ganun magsalita, may tama rin ng utak eh. Di ba? Nakainis eh. Minsan may punto, nung nakaraang araw, nagsalita sa niya, oh, hindi ako. Ano, talagang agree ako doon yung sinabi niya. Ako wala akong kinakampihan dito ha. Kung tama yung sinabi niya, tama. Ano ba sinabi ni Kibuloy? Oh, ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Hindi kayo makakapunta sa mga kundi dadaan-daan sa akin. Hindi isa kang, ano yan, anong tawag sa mo? Diba? Kulang na lang, baliw ka eh, pag ganun magsalita eh. Ano ka? Ikaw ba si Jesu Cristo? Para magsalita kang ganun. Diba? Yan ay halatang bulaan. No? Ako niwala naman talaga ako si Kibuloy bulaan. Kung magalit man kayo kay hindi, ako naniwala talaga ako dyan. Mga ganong panalita, bulaan eh. Una, hindi naman talaga nagbabasa ng Biblia si Kibuloy. May sariling bersyon ng buhay niyan eh. Pero ginakapit niya yung ano niya. Pero naniwala kay Kristo. Pero hindi nagbabasa ng Biblia yan. May sariling Biblia yan eh. Di ba? Sariling buhay, nagsasalita yan. Base lang naman sa utak, nung laman sa utak niya eh. Di ba? Pero ito, alatang itong prayerary na ito ay talagang protection laban kay Kibuloy. Ito naman kasi si Kibuloy, salita ng salita, no? Nakakaano din eh. Nasabi niya, oh, mga babae niya, umahabol sa akin. No? Ngayon, inayawan ko. Ayun, binaliktad. So, yun ay kalukuhan. Dapat doon pala, dininay niya na. Oh, hindi yan totoo. Hindi ngayon, nagkagulo-gulo kung ano-ano na pumapasok sa mga tao, naniwala, oo, tama pala si Kibuloy. Pero, ganun pala eh. Diba? So, ito namang mga senador, tama, may punto naman siya kaya hindi siya pumunta doon sa Senado. May punto naman siya. Kasi yung senador naman talaga itong mga hearing na ito, at naman kakwinta-kwinta dahil nga talagang hindi gusto yung sinabi ng Kibuloy, hindi mo gusto yung ano mo, kukulong ka. Yun naman talaga, dapat baguhin din ng mga senador yan. Diba? So, balik ako din kay Glinchong. So, gusto ko sana ipanood sa inyo itong lahat pero nakaka-high blood lang. No? Ang sa akin lang, pinakita ko lang sa inyo na hindi ako naniwala na si President Bong Marcos nung daya. No? Isang kalaking kahibangan niya ni Glinchong. No? Isang kalaking kalukuhan yan. No? Kumbaga, ibang word. Kung sabi nga ni Ili Soriano, no? Isang laking katangahan yan, di ba? No, kumitin ko lang, si Soriano na mahilig yan, di ba? Grabe, mga ganon, binoto, napakarami. Dito parang sa lugar namin, Linchong, no? Kasi naging ano ako eh, nung nagkaroon ng eleksyon, by alas 8, alas 9, pinuntahan namin yung lahat ng yung isang ang barangay namin. Kasi kailangan namin makita kung sino ba talagang nanalo. Kitang-kita namin talaga na landslide si President Bongbong Marcos doon eh. Si Lini kuha lang 60, si President Bongbong Marcos nasa 500 eh. Isang presente. Isang room lang yan. So imagine mo kung gaano kalaki yan. Pero sabihin mo nandaya, kalukuhan yan. No? Dapat ikaw, mga ganong word na dapat ikaw ang sasampalin. No? Ikaw ang sasampalin. Ang yabang, nagsasalita ka lang, akala mo salita, ewan ko. Tuwang-tuwa din naman nakikinig, no? Parang mga tanga, ika nga, no? Mismo alam nila sa sarili nila, binoto nila si President Bongbong Marcos, pero sumasang-ayon sila. Ano, papayag ba kayo mo kayong alien? Papayag ba kayo na kayo pala ay isang no? Papayag ba kayo binoto nyo ay mandaraya pala? Pati sinabi nyo, nabodol kami, naniwala kami sa kakayanan ni President Bongbong Marcos, yun pala ay impotent. At tama pala sinabi ni President Duterte na itong si Marcos ay talagang weak leader talaga. Weak pala ito, wala talagang kakayanan namang mamuno. Sana, yun, maaaring maganda pa. Pero sasabihin mo, itong si President Marcos, di ko kinakilalang leader ito dahil hindi naman talaga itong presidente. Kalokohan. Anong gusto niyang palabasin? Dahil nandaya ito si President Bongbong Marcos. Anong klaseng utak yan? Anong klaseng katangahan yan, Atty. Glinchong man? No? Anong klaseng kabaliwan yung pinagsasabi niya? Di ba? Nakakainis lang mga kabanat eh. So, yun ang counter ko. No? Counter ko dito kay Atty. Glinchong na isang lutang na hindi ko alam. Baka Lini Robredong binoto niyan. Mukhang di mo maintindihan, dilawan eh. No? Utak dilawan. Tumatsura niyo, dilawan na dilawan.
puro smasmatic ang bunganga niya. Tapi palibhasa hindi siya nananalo, no? Hindi siya nanalo kahit anong gusgus niya sa mukha niya sa Comelec, kahit yung gusgus niya sa Comelec, no? Kala ano na lang, no? Hindi talaga nananalo dahil kaganyang strategy. Sino bang papatol ng tao sa ganung style, no? Sige nga, anong plataporma mo? May plano ka ba? Ang plano, Comelec ng daya. Ano, makain ba yan ng tao? Di ba? Puro ka Comelec, puro kung sinong nanalo, dinaya. Oh. Nung nakarang si Marcos, dinaya ni Lini Robredo kay natalo. Siya nang sigaw ng sigaw. Di ba parang tanga, no? Na ngayon nanalo naman si President Marcos. Si Marcos, dinaya, no? So, dinaya naman si Lini Robredo. Di, wow, di ba? Kalokohan talaga itong ano no? Sarap ano no? Ang salita minsan, medyo ano yun medyo, kumbaga, tayong bumoto kay President Marcos, masakit yung ganyang word na sinabi niya. Yeah, so yan lang muna, ang video natin mga kabanat. So, next video, hindi ko na patagalin, hindi ko na papanood ditong video ni Attorney Glincheng Wala namang kwenta puro pang lalait, puro pang aalipusta, no? Imagine mo yung nanonood na tawang-tawa, no? Na sinasabi, hindi ito si President Marcos na parang nandaya, no? Nandaya ito, no? Lumagan sa resign, basta wala tayong tutol dyan, yan ang pananaw niya Pero sabihin mo nandaya, diba? Sa kalukuhan yan.